Something to do next. Something is right. Ng suportang pinansyal sa mga media outlets So, at mga journalists there's some breaking news, yes. The soldier with the enemy ng voice USAID ay coming out. nagbibigay What? ng mga research na ilang scientists Oh my God! upang masolusyonan ang problema ng mundo. Nag-aabot din ito ng pera sa mga universidad upang pagtibayin ang kaalaman at pagkasiliksik ng mga estudyante. Tumutulong din ang ahensya sa mga korporasyon sa mga rehiyon sa iba't ibang bansa. Base sa Portion Project, ang USAID ay isang independent agency mula sa Amerika na kumakabalang ng food assistance sa daigdig. May budget na $27 billion kada taon. Kaya maraming bansa ang umaasa sa foreign aid na galing sa ahensya. Siguradong nagdudulot ng ginawa sa bilyong-bilyong naghihirap. Ayon sa mga resibo na ilabas ng DOGE, nakapagbigay na ang USAID ng daang-daang bilyong dolyares sa maraming bansa. 250 million sa Afghanistan, 11 million sa Vietnam, 27 million sa South America, 7.9 sa Sri Lanka, 4.5 sa Kazakhstan, 2 million sa Guatemala, 2.1 sa Libya, 6 milyong dolyares sa Egypt, 5.5 sa Uganda, 1.5 sa Jamaica. Mr. Alarm, what the hell is coming? Maraming buhay ang tulungan ng USAID sa Pilipinas. Inulat sa PhilStar noong taong 2023 na nagbibigay ng 20 milyong piso ang USAID sa mga kabataan hindi nag-aaral sa Pinas upang maipagpatuloy nila ang kanilang edukasyon. Sinabi sa embahada ng Amerika na magbibigay ito ng karagdagang 196 million pesos upang itulong sa mga naapektuhan ng bagyo noong 2024. Nagbigay din ito ng 4 na milyong piso tulong sa mga bata at kababaihan naging biktima ng karahasan. Mula noong taong 1961, higit pa sa 5 bilyong dolyares ang naibigay ng USAID sa Pilipinas. Mapagtatanto na talaga nakinabang ang buong mundo, lalo na mga Pilipino, sa tulong na hatid ng Amerika. Bukod pa sa mga charities, nagbibigay din ito ng pera sa mga media outlets. Ayon sa Free Press Act ng 2024, na nagbigay ng